Bossing, iliw nyo nga sa akin yung baliw na babaeng yan. Nananahimik kami dito ng date ko eh. Pero bigla na lang kami ginugulo. Tapos sinampas pa niya ako ng bote sa ulo. Ang kwenta. Totoo bang binibintang niya, miss? No! Pinoprotektahan ko lang yung babaeng minomolestya niya. You're crazy! Wala akong ginagawang masama! Dine-deny mo pa, Ino? Bossing oh! Kitang-kita sa dalawang mata ko. Piniforce mo yung sarili mo sa babae. Siguro, balak mo rin siyang gahasain gaya ng ginawa mo sa aking hayop ka? Ano ba nagsasabi mo, miss? Ino is my date. And yes, we're fooling around. But he's definitely not forcing himself on me. No! Nakita ko! Hinila ka niya tapos tinulak ka na sa pader, di ba? Is that your kink? Watching other people make out? Alam mo siguro, naiinggit ka. Kaya mo kami inistorbo. At eksena-eksena ka pa dyan. That's so pathetic. O ano? Naniniwala ka na? Next time kasi, huwag kang praning and mind your damn business! Bossing mo! Sir, sa office muna po tayo habang hinihintay natin yung ambulansya. Dito po. Sige, boss. Sumama ka sa akin, miss. Sumama? Ayoko sumama sa'yo! Rapist yung lalaking yun! Wala akong ginagawang masama! Tawag mo ko! Baka wala na nga yung kaibigan ko! Huwag kang makialam. Kung ngayon pati ikaw madala sa presinto. Anong presinto? Anong presinto? Ayoko sumama sa'yo! Wala akong ginagawang masama! Sorry, miss ah. Sumama ka na lang. Hey! Trixie! Sumama nga ako! Ano ba? Please! Ano ba? Baka gusto mo dito ka na lang magpalipas ng gabi. Ay, may mga kailangan pa po kasi kaming tapusin nila Kurt at Bonnie. Pero promise ko po sa inyo, dadalawin ko kayo ulit sa Ramir. Di ba ilang beses na kung nakiusap sa'yo na huwag na, sir. Sana ang itawag mo na sa akin, tatay. Sige po, tay. Pichi, pituan. May ini-expect po kayong bisita? Si Ivan, meron daw kasi siyang kailangan mga papirma sa akin ng mga dokumento para sa manpower agency namin. Ivan, bakit ganyan yung tsura mo? What's wrong? Tinawagan ako ni Trixie on my way here. Na-involve daw siya sa gulo sa club. Dinala siya sa presinto. Bakit di niya ako tinawagan? Si Patricia. Sa akin siya nanghingi ng tulong eh. Ayaw niya sigurong ipaalam sa'yo na nahuli siya. Siguro ayaw mapagalitan. Anyway, I'm going there now. Dumaan lang ako para i-inform ka about the situation. Ako nang bahala para maayos yung reklamo at makalabas na ang anak mo. Sasama ako. Wag na. Hindi makakatulong sa'yo sa kalusugan mo ang stress. Tama po si Atty. Ivan, tay. Dito na lang po kayo. Ako na lang po sasama sa presinto. Somehow, nagigilty nga po ako eh. Kasi pakiramdam ko na pa-trouble si Trixie dahil dun sa naging away namin. Gusto ko pong tulungan yung kapatid ko. Gusto ko pong bumawi sa kanya. Maraming salamat, Lilet. Sige na. Balitaan niyo ako agad sa mangyayari, ha? Opo, tay. Thank God! Finally, you're here! Ayoko na dito, please. Umalis na tayo, please. Uuwi na tayo. Relax, Trixie. Ginagawa na namin ang lahat para ma-facilitate ang release mo. Namin? May kasama kang iba? Anong ginagawa ng babaeng yan dito? Bakit ka pa nagdala ng rape apologist dito?
na-control na namin ang bleeding at natahi na rin ang ulo ng pasyente. Fortunately, walang na-sustain na concussion ng anak ninyo. But I still recommend na magstay siya sa hospital kahit overnight para ma-monitor namin ang kondisyon niya. Thank you, Doc. Gusto ko mag-file ng physical injuries case kay Trixie. Dapat lang magbayad siya sa ginawa niya sa akin. Will you help me? Mom. Dad. Pwede natin siyang ireklamo ng slight physical injury. Or with Ino's wound. It can still fall under less serious physical injury. Tapos pwede rin nating tawagan yung club para kasuhan si Trixie ng alarms and scandal. Huwag na natin palakihin to. Mas makakabuti kung di na tayo magdemanda. Seriously, Dad? Hayaan na lang natin si Trixie to get away with it. What she did to me was wrong. Kaya dapat lang magbayad siya. Kapag kinasuhan mo si Trixie at nakarating to sa press, siguradong pagpipiyastahan na naman tayo, mauungkat na naman yung rape charges niya sa'yo. Umalis ka na dito. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Even if you're the last person here on earth, hindi ako manghihingi ng tulong sa'yo. Trixie, alam ko masama pa rin yung loob mo sa akin. Pero pwede ba? I-set aside muna natin yung mga conflict natin. Ang importante, mailabas ka muna namin dito. Bingi ka ba? O talagang hindi ka makaintindi? Which part of hindi ko kailangan ng tulong mo ang hindi mo magets, ha? Gusto bang maungkat na naman ang rape charges against you? After your mom and I have exhausted all efforts para linisin yung image mo sa mga tao. At lalong-lalo na sa social media. Even if everybody believes that you're really a rapist. Kaya't filing a case will just open a can of worms. So it's best na matahimik na lang tayo. Dad. Tumahimik ka na. And you follow me. Isipin mo na lang na quits na kayo ni Trixie. Even if kulang pa yung mga injuries mo dahil sa kahalayan na ginawa mo sa kanya. Cons, huwag mong pagsabihan ng ganyan ng anak natin. Hanggang kailan mo ba isusumbat yan sa akin, Dad? Nagpakitanong na ako. Naging active na nga ako sa foundation. Naging intern ako sa law firm. Lahat ng inutos mo, sinunod ko. Pero bakit parang baliwala lang lahat ng efforts ko? Bakit rapist pa rin ang tingin niyo sa akin? Pwede ba namang hindi ko siputin yung pa-blow out niya sa akin? Happy birthday! Naman, Bestie, ba't ngayon ka lang umuwi? Miss na kita eh. Naman, ay, naka, maraming salamat at natapos na mga kadramahan mo sa buhay. Ano ba, alala kami sa'yo. Sakit sa tenga ng boses mo. Ay, hindi mo ka makinig. Ang importante, dito ka na at kumpleto na tayo ulit. At makakakain na tayo, syempre. Walang oras na rin naman eh. Namiss ko rin po kayong lahat. Yung lumpia kasi syempre. Lilet, gusto ko sana humingi ulit sa'yo ng patawad. Mali na inilihim ko sa'yo na nagkausap kami ni Attorney Mer. Karapatan nung malaman kung sino ang tunay mong magulang. Hindi ko dapat ipinagdamot to sa'yo. Ako natin balikan yung Tina. Tina po ako nagtatampo sa inyo. Ako
nakapag-isip na rin po ako ng mabuti. Na-realize ko po, nagawa niyo lang naman yun kasi sobrang mahal niyo ako eh. Naniniwala po ako na nagsisisi na kayo. Alam mo, anak, sobrang swerte ko. Nabigyan ako ng pagkakataon na maging nanay mo. Simula pa nung sanggol ka. Alam mo ba, nung kupkupin kita, ito yung pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Pero, ganun pa man, hindi naman natin maitatanggi na hindi ako ang tunay mong nanay. Kaya anak, kung magkakasundo kayo at gusto mong makasama si Atty. Mer, hindi ako tututol. Masaya na ako at kontento na naging parte ako ng buhay mo. Alam mo, anak, kahit masakit sa akin, hahayaan kong palayain ka. Tinang, kahit na po anong mangyari, para po sa akin, kayo ang nanay ko. At mananatili po kayong magulang ko habang buhay. Mahal kita, anak ko. Mahal din po kita. Kailangan. Sige, anak, sagutin mo. Baka importante yan. Why are you walking away? Guilty ka bang makita yung ginawa mo sa akin? Trixie Engano, magpasalamat ka hindi kita sinampahan ng kaso. I owe you nothing, Ino. Kulang pang kabayaran yan sa lahat ng atraso mo sa akin. Nagsisisi nga ako na hindi ko nilakasan yung palo ko sa ulo mo eh. Because you deserve it. Ino? Siren, ano ginagawa mo dito? I just wanted to check if you're alright. And may importante din akong sasabihin sa'yo sana. Tama tayo. What is it? Nakikipagbalik na sa akin yung ex ko. You know naman na I still love him, di ba? So, I can't see you anymore. I don't want to be your constant anymore. And pumunta ako dito para tapusin na yung situationship or whatever thing na meron tayo. Para wala nang room for misinterpretations. Pinagsasabi mo? Ha?
Are you breaking up with me? No. Kasi never naman naging tayo. And gusto ko nang iklaro sa'yo. Lahat na meron tayo, gusto ko nang tapusin lahat yun. Ang lakas ng loob mo. Porque ano, kayo na ulit ng ex mo? Bakit ba? Alam ba niya yung panaggagawa natin? Alam ba niya nakaka 3 rounds tayo tuwing nagmamotel ako? Ha? Oh, ano? Sasambalin mo pa ako? Siren, hindi mo ako pwedeng iwan. You don't call the shots here. You will go to me when I text you so that we can have sex anytime I want. At kapag tumanggi ka, i-expose ko lahat ng sex videos natin. Tama mo ako, nasasakyan ko. Tignan lang natin kung babalikan ka pa ng ex mo na yan. O kung may papatol pang ibang lalaki sa'yo. Ha? Ano? Maawa ako, Mom. Sino? Then do what I say, Siren. Hindi naman tayo magkakaproblema. Ginawa mo? Nabasag yung screen ng phone ko dahil sa'yo! Ay, bakit ako yung sinisisi mo? Eh, ikaw nga tong hindi tumitingin sa dinadaanan mo dahil busy ka dyan sa kakatelepono mo. How dare you pass the blame on me? And why are you even here in the first place, ha? Siguro sinustok mo kami ng mom ko, no? Akala ko ba na-reject mo na siya, ha? O bakit ngayon para kang asong naghahabol sa kanya? Di ba yung middle initial mo? P for paranoid? Hindi ko kayo ini-stalk. Nandito ako dahil sinamahan ko yung kliyente ko. Can you stop making excuses, Lilet? Kunwari ka pang tinatanggihan mo si Mati. And if I know, atat na atat kang agawin sa akin yung mommy ko, dahil matagal ka nang inggit sa akin. Hindi ba baliktad? Hindi ba ikaw yung punong-puno ng insecurity sa akin kaya hate na hate mo ko? Well, at least we both agree on something. Hate talaga kita. Because you ruined everything for me. That's why hindi na ako nagsalita nung nalaman kong anak ka ni Mati eh. Kasi ayokong sirain mo pa yung pamilya namin. Anong sabi mo? Matagal mo nang alam na anak ako ni Attorney May, pero tinago mo sa akin yun? Bakit? Ganyan ba talaga katindi yung galit mo sa akin, kaya ayaw mo akong maging kapatid? Huwag mo akong tawaging kapatid, Lilet. Dahil wala akong kapatid na isa sa mga alagad ni Snow White. I will never welcome you to our family. Dahil isa ka lang basura. Di ba nga? Tinapon ka lang ni Mati sa gilid ng kalsada, remember? Kung hindi mo ako kayang ituring na kapatid, ituring mo na lang ako bilang tao. Huwag mo akong insultuhin dahil wala naman akong ginawang kasalanan sa'yo. Mali ka, Lilet. Dahil malaki ang kasalanan mo sa akin. Kasalanan mo kung bakit buhay ka pa. Alam mo, sana naging totoo na lang eh. Na namatay ka dun sa barko. Ha? Ano bang hinihintay mo? Umalis ka na dito. Di ba hindi ka naman pumunta dito para kay Mati? Umalis ka na! Tama na! Alis! Alis ka na! Nasasaktan na ako! Ano ba? Tama na! Wala kang karapatan na ipagtabuyan ako! Ang dami mong sinasabi. Umalis ka na nga lang! Tama ba? Bumalik ka na dun sa squatter na pinanggalingan mo at dun sa narinagain mong patay gutom! Ella! What are you doing? Nasaktan ka ba? Are you okay? Wala ka na bang alam kung hindi saktan si Lilet? Really, Mati? Siya pa talaga yung kakampihan mo? Ha? I was just trying to push her away para hindi na maligdagan yung stress and anxiety mo. Ayokong nakikitang nasasaktan ka tuwing nire-reject ka ng mayabang na to na akala mo kung sino. But you don't have to treat her like that. Pwede ka namang magsalita ng mahinahon. And what difference does it make, Mati? Ha? Eh kahit naman anong gawin ko, mali pa rin ako sa paningin mo eh. I will never be enough for you dahil si Lilet lang naman yung importante sa'yo. Oh, sige. Total, kinampihan mo naman na siya.
Magsama kayo. Ha? Kalimutan niyo na ako. At kakalimutan ko na rin kayo.